Ang sama ng panahon pero tuloy na tuloy pa rin yung aming pag-alis papunta ng Dasma dahil ngayon araw ay mag-i-enroll kami sa college ng aking anak. Actually, pangalawang araw na namin tong pag-i-enroll. Bale, ito na yung part 2 ng aming pag-i-enroll sa Dasma. Malayo-layo nga yung aming biyahe kasi magmula dito sa Bacoor hanggang Dasma ay 4 na beses kaming sasakay. Kaya inagahan namin yung pag-alis namin at ito nga napakasama ng panahon. Dapat kasi sa Las Piñas mag-aaral yung anak ko kaso naabutan kami ng closing kaya napadpad kami sa Dasma. Dito kasi sa Cavite, ilan lang yung mga school ng mga Marine. Bali yung karamihan ng school ng Marine ay nasa Maynila na. So napakalayo na sobra. Nandun ko pag-aaralin yung anak ko. Ayoko kasing mag-boarding yung anak ko dahil hindi ko kasi sila maaasikaso kapag papasok sila sa eskwelahan. Kaya gusto ko talaga yung uwian yung anak ko na to para maasikaso ko siya kahit papano. Mahirap kasi mag-college, hardworking talaga kaya kailangan talaga ng suporta ng magulang. Nagmamadali na nga kami dahil malapit nang mag-8. Dapat kasi bago mag-11 ay nandun na kami sa school dahil 12 magi-start yung pangalawang exam ng anak ko. Bali, pangalawang balik na pala namin to sa school at ito na rin yung part 2 ng aming pag-i-enroll. Malapit na nga kami sa SM at pangalawang sakay na namin to. At buti na lang dito ay may malapit na ATM kaya magwi-withdraw muna ako para may pocket money ako kung ano man yung kailangan na gastusin doon sa pupuntahan namin. Kahapon kasi kung naagahan lang namin yung pag-e-enroll dun sa may school niya, dapat tapos na lahat yung kanyang exam at tapos na rin siyang mag-enroll. Kaso kasi na-late kami ng pagpunta doon dahil nagtrabaho pa ako bago kami nag-enroll. Kaya nagahul yung oras namin at pinapunta kami kinabukasan at ito na nga yung amin pagpunta uli doon sa may school. Kaya isa lang yung na-exam ng anak ko kahapon. Bale, yung na-exam niya kahapon ay Ichihara exam. Yun yung exam sa mata at sa awa naman ng Diyos ay matagumpay naman na naipasa ng anak ko yung exam na yun. At ngayon araw, ito na yung pangalawa ng kanyang exam. At nandito na nga kami sa Dasma. So, bale, galing kami ng Bacoor, papunta ng Dasma. So, Bacoor pa kami nang galing. At lumagpas pa nga kami dahil hindi ko napansin na nalagpasan na pala namin yung gate kung saan kami bababa. So, malapit lang naman at konting lakad lang naman. So, kailangan din malaman ng anak ko yung dito banda para malaman niya kung saan din siya bababa banda. At nakatatlong sakay na nga kami magmula dun sa may Walter Mart. So, bali itong nilalakad namin ay papunta to sa may tricycle kung saan papasok na ito papunta ng kanilang school sa may PNTC College. Bale, pang-apat na sakay na namin to papunta ng PNTC. So, naglalakad kami ng anak ko papunta na sa tricycle dahil papasok na kami doon sa may school nila. At grabe talaga, hanggang dito talaga sa Dasma ay malakas-lakas talaga yung ulan. At dito na nga kami sasakay ng aking anak. So, bali, ang sasakyan namin ay papunta ng R5 dahil dadaan tong tricycle na to dun sa may school nila. At dito na nga kami sumakay sa likod dahil baka lumagpas na naman kami. So mahaba-haba talaga yung aming biyahe papunta ng school ng aking anak. Hindi ko alam kung kakayanin ng anak ko yung ganitong biyahe pero nandito naman ako para umalalay sa kanya. Kaya ko naman siya ihatid sundo hanggang sa matutunan niya yung biyahe papunta rito. Hindi kasi yan sila sanay pumunta sa malalayang lugar na hindi pamilyar sa kanila. At yung anak ko na yan, hindi yan sanay lumabas-labas ng bahay. Hindi ko sila sinanay, walang barkada, walang kaibigan, taong bahay lang talaga yan nandito sila. Na nga kami sa may school ng PNTC at dito na lang kami bababa sa gilid. At pagbaba nga namin dito ay parang may event yata yung school kasi maraming estudyante at may mga parents din nakasama. At ganito nga pala kalaki, kalawak yung school na papasukan ng anak ko. At sa likod naman ng school ay napakalawak at sobrang laki at nandun din sa likod ng school yung swimming pool na pinagtitrainingan ng mga seaman. At mga estudyanteng magsisiman. At nandito na nga kami sa loob ng office. Dito kami muna pina-standby ng teacher habang naghihintay kami ng oras ng exam ng mga 10:48 na nga nung makarating kami dito. So mag-i-start yung exam 12 na. Habang hinihintay pa yung mga estudyante na kasabayan ng anak ko mag-exam. At habang naghihintay nga kami dito, pinanood muna kami ng mga teacher ng TV para hindi kami maboring. Giniginaw nga ako dito dahil sa sobrang lakas ng aircon. At finally, dinala na nga ng teacher yung anak ko sa taas kung saan sila mag-e-exam at nandito na
naman ako sa labas para maghintay lang sa anak ko. 2 oras nga ako maghihintay dito dahil 2 hours yung exam ng aking anak. Grabe, 2 hours ako maghihintay dito sa labas na napakalamig at umaambon-ambon pa. At dito nga pala sa labas, nandito yung mga bilihan ng kanilang mga uniform. At after ng 2 hours na paghihintay ko, finally, pinapa-enroll na yung aking anak. Sa awa ng Diyos, napasa niya yung mga exam. At bago nga pala siya dito pinapirma ng mga papel, in-interview muna yung anak ko. Meron lang mga ilang katanungan yung mga teacher dito sa office. At pagkatapos ko nga magbayad ng uniform at ng mga iba pang babayaran, pinadiretso na nga pala kami ng mga teacher dito sa office para sukatan ng uniform yung anak ko. At yung babayaran mo pala dito na set ay 2 set na siya ng uniform, kasama na yung sapatos at kasama na yung sombrero na gagamitin. Kasama na rin dito yung notebook, pen, bag at mga belt na gagamitin, pati yung mga tag na gagamitin sa uniform na may pangalan. At kung nagtataka kayo kung bakit kasama ako sa pag-i-enroll ng aking anak pero yung mga nag-e-enroll dito ay hindi na kailangan ng mga parents. Need kasi ng school na kasama ako dahil yung anak ko ay minor pa. 17 years old pa lang siya kaya pinapasama ako ng school. At kung nagtataka ka kung bakit yung anak ko ay nakayapak, nagsusukat kasi ng sapatos yan para hindi madumihan yung sapatos. At kahit medyo pricey yung binayaran kong uniform dito, worth it naman dahil yung mga uniform nila ay magandang klase at makakapal ang tela. At mga set na kasi yung kasama yung sapatos. Kaya kung magpapaaral ka ng seaman o marine engineering, pag-ipunan mo talaga at paglaanan mo talaga to dahil malaking pera talaga ang mailalabas mo sa kursong ganito. Pero ang kinagandahan lang kasi dito ay mas maganda yung opportunity sa mga ganitong trabaho. Nasa lahi na rin kasi namin ang pagsisiman. May mga pinsan kasi kaming mga seaman side by side. At may kapatid din kasi akong seawoman at sa side naman ng papa niya ay may mga seaman din. Kaya paldo-paldo sa backer. Kaya yan ang pinapakuha ko sa anak ko na kurso. At after niya nga masukatan ng mga uniform ay lumabas na kami para maghintay ng mga sasakyan papunta ng bayan. At dito na nga lang kami kumain sa Jollibee dahil paborito niya talagang kainan dito. Napagod at nagutom daw kasi siya sa exam ng 2 hours mahigit. At kahit ako ay nagutom din sa maghapon namin na pag-aasikaso sa school. Alas 5 pasado na nga kami nang makalabas kami ng school. Tapos mahaba-haba pa yung biyahe namin. So bali gabi na kami makakauwi nito. Habang pinapatila ko yung ulan ay mamaya-maya uuwi na rin kami.